Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Kumusta po kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan, saan man kayo naroroon ngayon. Samahan niyo po akong muli sa isang panibagong kwento na tiyak nakakatok sa inyong mga puso at magpapaalala sa atin kung ano nga ba ang tunay na halaga ng dignidad. Sabi nila, ang katotohanan daw ay parang ginto. Kahit anong gawin mong pagtatago, kahit ilubog mo pa ito sa pinakamalalim at pinakamaduming putik, darating ang araw na kikinang at kikinang pa rin ito. Pero paano kung ang taong may hawak ng katotohanan ay walang boses, walang pera, at walang kapangyarihan? Handa ba tayong makinig sa isang hamak na katulong laban sa salita ng mga makapangyarihan? Halina't pakinggan natin ang unang kabanata ng kwentong ito. Tila galit ang langit ng gabing iyon. Wala nang ibang maririnig sa daan, kundi ang malalakas na hampas ng ulan sa bubong ng itim na SUV na minamaneho ni Lakan sa monte. Bawat kidlat ay parang babala, at bawat kulog ay kasabay ng mabilis na tibok ng kanyang dibdib. Mahigpit ang hawak ni Lakan sa manibela. Halos mamuti na ang kanyang mga kamao sa tindi ng diin. Sa passenger seat, walang tigil sa pag-iilaw at pag-vibrate ang kanyang cellphone. Pangalan ni Ava ang nakalagay sa screen. Ang babaeng dapat sana ay pakakasalan niya. Ang babaeng dapat sana ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Pero ngayon ay siya pang dahilan ng kanyang pagmamadali at pagkabalisa. Hindi niya sinagot ang tawag. Sa halip, mas diniinan pa niya ang apak sa silinyador. Gusto na niyang makauwi sa Hacienda Calinaw. Gusto na niyang matapos ang gulo ng gabing ito. Pero biglang may narinig siyang kakaiba. Sa gitna ng ugong ng makina at lagaslas ng ulan, may isang tunog na tumagos sa kanyang pandinig. Isang tunog na hindi galing sa labas, kundi galing mismo sa loob ng kanyang sasakyan. Umiiyak. May umiiyak na sanggol. Agad na inapakan ni Lakan ang preno. Ang malalaking gulong ng sasakyan ay dumula sa basang aspalto bago tuluyang huminto sa gilid ng madilim na kalsada. Namayani ang katahimikan sa loob ng sasakyan, maliban sa patuloy na pagbuhos ng ulan sa labas. Pinakinggan niyang mabuti. Akala niya ay guni-guni lang niya iyon dahil sa pagod. Pero naulit ang tunog. Uha. Uho, hindi lang isa. Parang higit pa sa isang sanggol ang umiiyak at ang tunog ay nanggagaling sa likuran, sa compartment ng kanyang sasakyan. Bumilis ang kabog ng dibdib ni Lakan. Hinablot niya ang baril na nakatago sa ilalim ng dashboard. Bilang isang samonte, marami siyang kaaway. Maraming nagtatangka sa buhay niya. Pero sino ang maglalagay ng sanggol sa kanyang sasakyan? O baka naman patibong ito? Binuksan niya ang pinto at sinalubong siya ng malakas na hangin at ulan. Basang-basa na siya agad sa loob lang ng ilang segundo. Pero hindi niya yon ininda. Dahan-dahan, habang nakataas ang baril, naglakad siya patungo sa likod ng sasakyan. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Ang isip niya ay naglalaro sa kung ano ang posibleng madatnan niya. Nang nasa tapat na siya ng compartment, huminga siya ng malalim. Sa isang mabilis na kilos, pinindot niya ang button at itinaas ang pinto ng likuran. Nanlaki ang kanyang mga mata. Halos bitawan niya ang kanyang baril sa nakita. Sa loob ng masikip na espasyo, sa gitna ng mga spare tire at gamit, may isang babaeng nakapulupot ang katawan. Basang-basa ito ng pawis at luha, nanginginig sa takot at lamig. Ang kanyang maruming uniforme ay pamilyar kay Lakan. Siya si Mutya. Ang isa sa mga katulong sa mansyon, pero hindi ang presensya ni Mutya ang nagpatigil sa mundo ni Lakan, kundi ang nasa mga bisig nito. Yakap-yakap ni Mutya ang tatlong sanggol na bagong silang. Ang tatlong bata ay nangingatog, ang mga balat ay namumutla at halos kulay asul na dahil sa kakulangan ng hangin. Nang mag-angat ng tingin si Mutya, nakita ni Lakan ang matinding takot sa mga mata nito. Sir Lakan, garalgal na boses ni Mutya, halos hindi na makalabas ang salita dahil sa panginginig.
Parang awa niyo na po. Bumalik ang ulirat ni Lakan. Ang gulat ay napalitan ng galit. Ang mga sanggol na ito ang mga nawawalang anak ni Ava na kanina pa pinaghahanap sa mansyon. Itinutok ni Lakan ang baril sa mukha ni Mutya. Ikaw! Sigaw ni Lakan. Ang boses niya ay nakikipagsabayan sa kulog. Ikaw ang dumukot sa mga bata? Sa loob pa mismo ng sasakyan ko? Umiling ng mabilis si Mutya. Mas lalo niyang hinigpitan ang yakap sa tatlong sanggol na tila ginagawa niyang panangga ang sariling katawan para hindi tamaan ang mga bata kung sakaling pumutok ang baril. Hindi po totoo yan, sir. Pagmamakaawa ni Mutya habang ang mga luha ay humahalo sa ulan sa kanyang mukha. Iniligtas ko lang sila. Papatayin sila. Papatayin sila ni Ma'am Ava. Narinig ko po. Narinig ko ang plano nila. Huwag mong dungisan ang pangalan ng asawa ko. Galit na asik ni Lakan. Bakit papatayin ng isang ina ang sarili niyang mga anak? Sinungaling. Akmang hahablutin na sana ni Lakan ang mga bata mula kay Mutya nang biglang dumating ang sunod-sunod na sasakyan. Ang mga ilaw ng pulis ay nagbigay ng kulay asul at pula sa madilim na paligid. Bumaba mula sa unang sasakyan ang isang babaeng nakaputing bestida na kahit sa gitna ng ulan ay mukhang elegante pa rin, bagaman puno ng galit ang mukha. Si Ava. Kasunod niya ang mga pulis at ang kanyang kanang kamay na si Severo. Lakan! Sigaw ni Ava. Tumatakbo palapit habang umaarte na parang hihimatayin sa pag-aalala. Nang makita niya si Mutya sa loob ng compartment, biglang nagbago ang ekspresyon ni Ava. Mula sa pagiging nag-aalalang ina, naging mabangis ito na parang ahas na nakakita ng biktima. Itinuro ni Ava si Mutya. Ang kanyang daliri ay nanginginig sa galit. Ayan siya, ang demonyong babae. Tili ni Eva. Ang boses ay matinis at puno ng lason. Hulihin niyo siya. Siya ang pumatay sa aking ina noon. At ngayon ay tinangka niyang nakawin at patayin ang mga anak ko. Napatingin si Lakan kay Mutya. Nakita niya ang pagkabigla sa mukha ng katulong. Hindi. Bulong ni Mutya. Nakatingin kay Lakan. Ang mga mata ay nagmamakaawa na paniwalaan siya. Sir Lakan, maniwala kayo. Ang mga bata. Tingnan niyo ang mga bata. Hindi sila humihinga ng maayos. Pero bago pa makapagsalita si Lakan, hinablot na ng mga pulis si Mutya. Puwersahan nilang kinuha ang tatlong sanggol mula sa kanya. Ang mga bata. Huwag! Maselan sila! Sigaw ni Mutya habang kinakaladkad siya palayo at pinuposas. Sir Lakan, papatayin niya sila. Parang awa niyo na. Sa gitna ng ulan, habang yakap ni Ava ang mga sanggol at umiiyak ng luhang buwaya, nakatayo lang si Lakan. Nakatingin siya kay Mutya na pilit isinasakay sa mobile ng pulis. Sa huling sandali bago isara ang pinto ng sasakyan ng pulis, nagtama ang paningin nila. At sa mga matang yon ni Mutya, wala siyang nakitang pagsisisi ng isang kriminal. Ang nakita lang niya ay isang matinding lungkot at isang pangakong hindi binigkas. Isang pangako na hindi pa ito ang katapusan. Malamig. Sobrang lamig. Hindi dahil sa basang uniforme na dumikit sa balat ni Mutya at hindi rin dahil sa lakas ng aircon sa loob ng mansyon ng mga Samonte. Ang lamig na nararamdaman niya ay nanggagaling sa mga matang nakatingin sa kanya. Nakaluhod si Mutya sa gitna ng malawak na sala. Ang kanyang mga tuhod ay masakit na dahil sa diin sa matigas na marmol na sahig. Sa kanyang paligid, nakatayo ang mga pulis, ang mga kasambahay na dating kaibigan niya, pero ngayon ay takot na takot tumingin sa kanya. At sa harapan niya, nakaupo sa malambot na sofa, sina Ava at Lakan. Pakiramdam ni Mutya ay isa siyang hayop na itinatanghal para husgahan. Aminin mo na. Mariing utos ng hepe ng pulisya, sabay tulak sa balikat ni Mutya. Saan mo balak dalhin ang mga bata? May sindikato ka bang kinabibilangan? Magkano ang ibabayad sa'yo? Wala po, Chief.
Humahagulgol na sagot ni Mutia. Ang lasa ng dugo ay nasa kanyang bibig mula sa pagkakaudlot ng kanyang labi kanina. Wala akong kasabwat. Gusto ko lang iligtas ang mga bata. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Mutia. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Napasubsob si Mutia sa sahig. Nang iangat niya ang kanyang mukha, nakita niya si Ava na nakatayo sa harapan niya. Ang mukha ng amo niya ay puno ng puot, pero ang mga mata nito ay nanlilisik sa isang babala. Tumahimik ka kung ayaw mong mamatay. Ang kapal ng mukha mong sabihing nililigtas mo sila, sigaw ni Ava, sabay turo sa kwarto kung saan dinala ng nurse ang 3 sanggol. Kinaibigan kita, Mutia. Pinagkatiwalaan kita sa pamamahay ko. Tapos ganito ang igaganti mo. Aagawin mo ang mga anak ko dahil lang sa... Ano? Dahil sa inggit? Dahil mahirap ka at mayaman kami? Hindi, Ma'am Ava. Pinilit ni Mutia na magsalita. Kahit nanginginig ang buong katawan niya. Tumingin siya kay Lakan. Ito lang ang pag-asa niya. Si Lakan, nakilala niya bilang makatarungan. Sir Lakan, tawag ni Mutia. Gumapang siya ng kaunti palapit sa paa ng binata. Makinig po kayo. Kanina, bago ako tumakas, narinig ko si Ma'am Ava at si Sir Severo sa library. Sabi nila, napahinto si Mutia nang makita niyang tumigas ang panganilakan. Sabi nila, mahina ang baga ng mga bata. Patuloy ni Mutia, mabilis ang pagsasalita dahil alam niyang nauubusan na siya ng oras. Sabi ni Ma'am Ava, reject daw sila. Hindi sila pwedeng maging tagapagmana dahil sakitin sila. Papatayin nila ang mga bata para hindi masira ang imahe ng pamilya niyo. Katahimikan. Lahat ng nasa sala ay natigilan sa akusasyon ni Mutia. Tumingin si Lakan kay Ava. Sa isang saglit na buhayan ng loob si Mutia. Naniniwala siya. Nakikinig siya. Pero biglang humagulgol ng iyak si Ava. Napaluhod ito at yumakap sa binti ni Lakan. Nanginginig sa sakit ng paratang. Lakan! Humihikbi si Ava. Naririnig mo ba siya matapos kong mahirapan sa panganganak? Matapos kong tiisin ang lahat para sa mga anak natin? Sasabihin niyang gusto ko silang patayin? Diyos ko, anong klaseng demonyo ang babaeng ito para imbentuhin ang ganitong kwento? Hinawakan ni Lakan ang balikat ni Ava at itinayo ito. Pagkatapos, dahan-dahan siyang lumapit kay Mutia. Umasa si Mutia na itatayo siya ni Lakan. Umasa siya na makikita nito ang katotohanan sa kanyang mga mata. Gaya ng dati, nung nagkukwentuhan sila sa hardin tungkol sa mga pangarap. Pero ang tingin ni Lakan ay hindi na mainit. Ito ay kasing lamig ng yelo. Mutia, mababang boses ni Lakan. Ang akala ko, mabuti kang tao. Ang akala ko, iba ka sa mga taong habol lang ay pera. Sir, ilang beses kitang nakitang nakatingin sa mga alahas ni Ava. Tanong ni Lakan. Natigilan si Mutia. Po? May inilabas si Lakan mula sa bulsa ng basang jacket ni Mutia. Ang jacket na isinuot sa kanya ng mga pulis kanina. Isang kumikinang na kwintas na diamante. Ang paboritong kwintas ni Ava. Nanlaki ang mga mata ni Mutia. Hindi niya alam kung paano napunta yun doon. Si Severo. Alam niyang nilagay yon ni Severo habang hinihila siya kanina. Magnanakaw. Pandidiri na sabi ni Lakan. Hindi mo lang dinukot ang mga anak ko. Nagnakaw ka pa. At ngayon, gumagawa ka ng kwento para pagtakpan ang krimen mo. Hindi. Hindi akin yan. Set up to. Sigaw ni Mutia. Nagpupumiglas habang hinahawakan siya ulit ng mga pulis. Sir Lakan, maniwala kayo. Titingnan niyo ang mga bata. Hindi sila ligtas kay Ava. Ilabas niyo na siya. Utos ni Lakan. Tumalikod at hindi na muling tumingin pa. Siguraduhin niyong mabubulok siya sa kulungan. Habang kinakaladkad palabas si Mutia, nakita niya ang nangiti ni Ava.
Isang maliit at matagumpay na ngiti abang nakayakap kay Lakan. Sa likod naman ni Ava, nakatayo si Severo, ang kanang kamay nito, na nakatingin kay Mutya ng may madilim na balak. Wala nang nagawa si Mutya, kundi sumigaw at umiyak habang ipinapasok siya sa selda ng presinto. Ilang oras ang lumipas. Madilim na sa loob ng masikip na kulungan. Amoy ihi, amoy lumang semento, at amoy ng kawalan ng pag-asa. Nakaupo si Mutya sa isang sulok, yakap ang kanyang mga tuhod. Basang-basa pa rin siya at nanginginig. Ang tanging iniisip niya ay ang tatlong sanggol, sinag, araw, tala. Iyon ang ipinangalan niya sa kanila. Sa isip niya habang karga niya ang mga ito kanina. Sana ay ligtas sila. Sana ay hindi totohanin ni Ava ang banta nito. Narinig niya ang tunog ng bakal. Bumukas ang pinto ng visiting area pero hindi siya pinalabas. May lumapit lang sa rehas ng kanyang selda. Isang lalaking nakaitim na jacket at sombrero. Hindi na kailangan ni Mutya na makita ang mukha nito. Kilala niya ang tindig na yon. Si Severo. Lumapit si Severo sa rehas. Ang kanyang mukha ay natatatakpan ng anino, pero ang kanyang boses ay malinaw at nakakapanindig balahibo. Sayang ka, Mutya, bulong ni Severo. Maganda ka sana. Masipag. Kaso, masyado kang pakialamera. Tumayo si Mutya at sumugod sa rehas. Hayop kayo! Bakit nyo ginagawa to sa mga bata? Wala silang kasalanan. Tumawa lang nang mahina si Severo. Inilabas niya ang isang lighter at pinaglaruan ang apoy nito. Ang liwanag ay tumama sa kanyang peklat sa kilay. Wala na silang silbi kay Senyorita Ava. At ikaw, hinipan ni Severo ang apoy ng lighter. Wala ka na ring silbi sa mundong ito. Lumapit pa lalo si Severo hanggang sa ang kanyang bibig ay halos dumikit na sa tenga ni Mutya sa pagitan ng mga rehas. Magdasal ka na, bulong niya, na parang isang malamig na hangin galing sa impyerno. Dahil sinigurado ko na sa hepe na ngayong gabi, ang seldang ito ang magiging kabaong mo. Masusunog ang presintong ito bago sumikat ang araw. Kasama ka. Bago pa makasagot si Mutya, tumalikod na si Severo at naglakad palayo. Iniiwan siyang tulala sa gitna ng dilim na hindi makatulog si Lakan. 2:00 na ng madaling araw. Ang ulan ay tumila na, ngunit ang bagyo sa kanyang isipan ay hindi pa rin humuhupa. Nakatayo siya sa loob ng nursery room, nakadungaw sa 3 crib kung saan natutulog ang 3 sanggol na iniligtas niya kanina. Mahimbing ang tulog ng mga ito, ngunit may kung anong kirot sa dibdib ni Lakan habang pinagmamasdan sila. Napakaliit nila. Masyadong payat para sa mga sanggol na galing sa isang mayamang pamilya. At ang kanilang paghinga, parang hirap na hirap. Bumukas ang pinto at pumasok si Ava. Naka-silk robe ito at may hawak na baso ng wine. Honey? Malambing na tawag ni Ava. Lumapit ito at yumakap sa likod ni Lakan. Bakit gising ka pa? You should rest. Bukas, dadating ang media. Kailangan presentable tayong dalawa kapag in-announce natin na safe na ang mga babies. Kumunot ang noo ni Lakan. Humarap siya kay Ava at tinanggal ang pagkakayakap nito. Media? Tanong ni Lakan. May halong pagtataka. Ava, halos mamatay na ang mga batang ito kanina. May sakit sila. Sabi ng doktor may infection sila sa baga. Hindi ba dapat ang kalusugan nila ang iniisip natin at hindi ang press conference? Natigilan si Ava. Saglit na dumaan ang inis sa kanyang mukha, pero mabilis niya itong pinalitan ng isang pilit na ngiti. Of course, honey. Concerned ako. Sagot ni Ava, pero hindi ito tumitingin sa mga bata. Sa halip, inaayos nito ang kanyang buhok sa salamin. Pero kailangan nating linisin ang pangalan ng pamilya. Isipin mo na lang ang sasabihin ng mga investors kung malalaman nilang napabayaan natin ang mga tagapagmana. We need good publicity, Lakan. Good publicity? Iyon lang ba ang halaga ng mga batang ito?
Tinalikuran ni Lacan si Ava at lumabas ng kwarto. Hindi niya masikmura ang tabas ng dila nito ngayong gabi. Naglakad siya pababa ng hagdan patungo sa kanyang opisina. Kailangan niyang mag-isip. Umupo siya sa harap ng kanyang computer. Ang kanyang mga mata ay napadako sa isang memory card na nakapatong sa mesa. Ito ang SD card mula sa dashcam ng kanyang SUV. Ang magnanakaw. Iyon ang tawag niya kay Mutya kanina. Pero habang tumatagal, parang may hindi tama. Bakit hindi tumakbo si Mutya noong binuksan niya ang compartment? Bakit siya nagmamakaawa para sa mga bata at hindi para sa sarili niya? Isinalpak ni Lacan ang memory card sa computer. Binuksan niya ang video file na may oras kaninang gabi. Ang video ay kuha mula sa likod ng sasakyan, rear cam. Madilim at maulan, pero malinaw ang nangyari. Nakita ni Lacan si Mutya sa video. Tumatakbo ito palabas ng mansyon, karga ang 3 bata na nakabalot sa kumot. Lingon ng lingon si Mutya sa likuran, parang may humahabol na demonyo. Sa video, nakita ni Lacan na huminto si Mutya sa tapat ng SUV niya. Hindi nito tinangkang buksan ang pinto ng driver para nakawin ang sasakyan. Sa halip, binuksan nito ang compartment. Pumasok si Mutya sa loob. At bago isara ang pinto, nakita ni Lacan ang ginawa ng dalaga. Hinalikan nito sa noo ang bawat sanggol. May binigkas ito. Nagdadasal. Umiiyak ito habang yakap ang mga bata upang bigyan sila ng init. Hindi, bulong ni Lacan sa sarili habang nakatitig sa monitor. Hindi ito kilos ng isang kidnapper. Biglang nagring ang telepono sa kanyang mesa. Ang matinis na tunog ay bumasag sa katahimikan ng opisina. Sinagot ito ni Lacan. Hello? Sir Lacan! Sir Lacan! Boses ng hepe ng pulisya. Hinihingal at parang nasa gitna ng kaguluhan. Sir, kailangan niyo pong pumunta dito sa presinto. Ngayon na. Bakit? Anong nangyari? May sunog, sir. Sinadya ang sunog. Mabilis kumalat ang apoy. Ang holding area. Ang selda kung saan nandoon ang katulong niyo. Nanlamig ang buong katawan ni Lacan. Nasaan si Mutya? Nasaan siya? Hindi namin alam, sir. Sobrang laki ng apoy. Hindi kami makapasok. Ibinagsak ni Lacan ang telepono. Mabilis pa sa 4:00 siyang tumakbo palabas ng mansyon, sumakay sa kanyang sasakyan, at pinaharurot ito patungo sa bayan. Mutya, huwag. Huwag kang mamamatay. Pagdating niya sa presinto, huli na ang lahat. Ang gusali ay isa ng malaking tumpok ng abo at nagbabagang uling. Ang mga bumbero ay nagbobomba na lang ng tubig sa mga natitirang apoy. Ang paligid ay puno ng usok at amoy ng sunog na goma at kahoy. Bumaba si Lacan, hindi alintana ang init. Hinawi niya ang mga pulis na humarang sa kanya. Nasaan siya? Sigaw ni Lacan. Hinawakan sa kwelyo ang hepe. Sir, sorry po. Sorry. Nanginginig na sagot ng hepe. Wala kaming nailabas mula sa selda number 4. Posibleng binitiwan ni Lacan ang hepe at tumakbo patungo sa kung saan dati nakatayo ang selda ni Mutya. Mainit pa ang semento. Wasak-wasak na ang mga rehas. Wala siyang nakitang katawan, pero sa ilalim ng isang gumuhong pader may nakita siyang kumikinang. Lumapit si Lacan. Lumuhod siya sa abo. Hindi iniinda na madumihan ang kanyang pantalon. Isang piraso ng sunog na tela. Ang tela ng uniforme ni Mutya. At nakabuhol sa telang yon ay isang bagay na metal. Isang luma at maitim na medalyon, locket, na mukhang nalaglag o sadyang iniwan. Pinulot ito ni Lacan. Mainit pa ang metal sa kanyang palad. Dahan-dahan, gamit ang nanginginig na daliri, binuksan niya ang locket. Inasahan niyang makikita ang picture ng pamilya ni Mutya o kung sino man ang mahal nito. Pero nang bumukas ang locket, parang tumigil ang pagtibok ng puso ni Lacan. Sa loob ng locket, walang picture. Ang nandoon ay isang ukit, isang simbolo.
ang simbolo ng isang agila na may hawak na espada, ang crest ng pamilya Samonte. Ang sagisag ng kanyang lolo, ang orihinal na may-ari ng Hacienda Calinaw. Ang medalyong ito ay nawala. 20 taon na ang nakakaraan, kasabay ng pagkawala ng bunsong anak na babae ng kanyang lolo, ang kanyang tita na ipinagpalagay nilang patay na. Bakit nasa isang katulong ang nawawalang pamana ng mga Samonte? Mahigpit na hinawakan ni Lacan ang medalyon. Tumingin siya sa madilim na kagubatan sa likod ng nasunog na presinto. Kung nakatakas si Mutya, kung buhay pa siya. Sino ka ba talaga, Mutya? 5 taon. 5 taon na ang lumipas. Sa maliit na baryo ng mga mangingisda sa probinsya ng Batangas, ang pangalang Mutya Dalisay ay ibinaon na sa limot. Dito, siya ay kilala bilang si Elena, isang simpleng babae na katulong ng retiradong abogado na si Attorney Sandoval. Hindi na siya ang dating Mutya na laging nakayuko at takot magsalita. Ang 5 taon ng pagtatago at pag-aaral sa ilalim ng matandang abogado ay humubog sa kanya. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng takot, ngayon ay may talas at determinasyon na. Elena, tawag ni Attorney Sandoval mula sa kanyang tumba-tumba sa beranda. Nasaan na ang folder ng kaso ng mga De Los Reyes? Nasa ibabaw po ng lamesa niyo, Attorney, sagot ni Elena habang nagwawalis ng mga tuyong dahon sa bakuran. Ang kanyang boses ay kalmado at magalang. Inayos ko na po ayon sa petsa. Nakita ko po na may mali sa titulo ng lupa nila. May nauna pong titulo na nakapangalan sa lolo nila na hindi na ideklara ng kalaban. Napangiti ang matandang abogado. Salamat, Elena. Mas matalas pa ang mata mo sa akin. Ngumiti lang ng bahagya si Elena. Sa umaga, isa siyang masipag na katulong at assistant. Pero sa gabi, kapag mag-isa na lang siya sa kanyang maliit na kwarto, lumalabas ang tunay niyang pagkatao. Lumalabas si Mutya. Binuksan niya ang isang maliit na baul sa ilalim ng kanyang kama. Mula roon, kinuha niya ang isang litratong kupas at lukot na. Ang tanging bagay na nailigtas niya mula sa sunog 5 taon na ang nakakaraan. Ang litrato ng 3 sanggol na mahimbing na natutulog. Hinaplos ni Mutya ang maliliit na mukha sa larawan. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Araw, tala, bulong niya sa hangin. Kumusta na kaya kayo? Malalaki na siguro kayo ngayon. Masaya ba kayo? Minamahal ba kayo? Isang patak ng luha ang pumatak sa litrato. 5 taon na niyang hindi sila nakikita. 5 taon na siyang nabubuhay sa dilim, naghihintay ng tamang pagkakataon para bumalik at singilin ang mga may utang sa kanya. Hindi lang para sa akin, sabi niya sa sarili, kundi para sa inyo. Itinago niyang muli ang litrato. Binuksan niya ang telebisyon. Iyon na ang naging ritual niya gabi-gabi, manood ng balita, umaasang makakita ng kahit anong impormasyon tungkol sa pamilya Samonte. At ngayong gabi, nagbunga ang kanyang paghihintay. Isang business news segment. Ang headline, Samonte Corporation, nakatakdang magsara ng deal sa mga foreign investors. Lacan Samonte at Ava Valeriana, inanunsyo na ang petsa ng kanilang kasal. Ipinakita sa screen ang mukha ni Lacan. Mas lalo itong gumapo, pero ang mga mata nito ay tila nawalan ng dating sigla. Sa tabi niya, nakakapit si Ava na parang linta, kumikinang ang mga alahas sa katawan. At sa likod nila, itinutok ng kamera ang 3 bata. 2 lalaki at 1 babae. 5 taong gulang na sila. Magaganda at gwapo, manang-mana, sa lahi ng mga Samonte. Pero ang kanilang mga kilos? Nagtutulakan ng 2 lalaki. Ang batang babae naman ay hinablot ang laruan mula sa ibang bata. Sinaway sila ng isang yaya, pero tinabig lang nila ito. Ang mga triplets na sina Apollo, Artemis at Achilles, sabi ng reporter, ay kilala sa pagiging pasaway at spoiled. Tila isang malaking hamon para sa magiging bagong Mrs. Samonte
Napasunurin ang mga ito. Pinatay ni Mutya ang telebisyon. Hindi. Hindi iyon ang mga batang minahal niya. Hindi iyon ang mga anghel na pinangalanan niyang Sinag, Araw at Tala. Ang mga batang nakita niya sa TV ay mga batang walang pagmamahal, walang disiplina, mga batang pinalaki ng isang peking ina. Nanginig ang kanyang kamao. Hindi na siya pwedeng maghintay pa. Hindi na niya hahayaang sirain ni Aba ang buhay ng mga bata. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Pumasok si Attorney Sandoval, may daladalang isang lumang folder. Nakita ng matanda ang galit sa mga mata ni Elena. Nakita mo na ang balita, sabi ng abogado. Hindi iyon tanong, kundi isang pahayag. Tumango si Mutya. Kailangan ko na pong bumalik, attorney. Hindi ko na po kaya. Umupo ang matanda sa tabi niya. Inabot nito ang folder kay Mutya. Alam ko, sabi ni Attorney Sandoval. Kaya nga sa loob ng 5 taon, inihanda kita. At inihanda ko rin ito. Tiningnan ni Mutya ang folder. May nakasulat sa labas, Hacienda Calinaw. Napakunot ang noo niya. Binuksan niya ito. Sa loob ay mga papeles, mga titulo ng lupa, at isang birth certificate. Hinawakan ng matandang abogado ang kamay ni Mutya. Ang mga mata nito ay seryoso at puno ng awa. Elena, ang pangalan mo ay hindi Elena at hindi ka rin basta-bastang katulong lang. Tumingin si Mutya sa birth certificate. Ang pangalan na nakasulat doon, Mutya Dalisay, at ang pangalan ng kanyang ina, konektado sa orihinal na may-ari ng lupain ng hasyenda. Anong ibig sabihin nito? Nanginginig na tanong ni Mutya. Tinitigan siya ni Attorney Sandoval ng diretso sa mata. Mutya, makinig ka. Ang tunay mong mga magulang ay namatay sa isang aksidente. 20 taon na ang nakakaraan. Ang lupaing kinatitirikan ng Hacienda Calinaw ay hindi tunay na pag-aari ng mga Samonte. Inagaw lang yon ng pamilya ni Ava mula sa pamilya mo. At ikaw, dagdag ng abogado, ang boses ay mariin at malinaw. Ikaw ang nag-iisang natitirang dalisay. Ikaw, Mutya, ang tunay at nag-iisang tagapagmana ng lahat ng yaman ng Hacienda Calinaw. Ang hangin sa loob ng Grand Ballroom ng Samonte Tower ay puno ng halimuyak ng mamahaling pabango, masasarap na pagkain at mga kasinungalingan. Isang malaking pagtitipon ang idinaraos para sa mga investor ng kumpanya, isang paraan para ipakita nila na matatag pa rin ang kanilang negosyo kahit na may mga kumakalat na tsismis tungkol sa pagkalugi. Sa gitna ng lahat, si Ava ang reyna ng gabi. Nakasuot ng isang makinang na pulang bestida. Bawat ngiti niya ay kasing perpekto ng bawat anggulo ng kanyang mukha. Hawak niya ang braso ni Lakan na para bang isa itong tropeyo. Tingnan mo ang mga mukha nila, Lakan, bulong ni Ava. They worship us. They worship our power. Hindi sumagot si Lakan. Ang kanyang mga mata ay abalang nagmamasid sa paligid. Hinahanap ang mga mukha ng mga posibleng maging kakampi at ang mga mukha ng mga traidor na alam niyang unti-unting sumisira sa kanyang kumpanya. 5 taon na ang lumipas, ngunit ang multo ni Mutya at ng gabing iyon ay hindi pa rin nawawala. Biglang nagkaroon ng bulungan sa may entrance ng ballroom. Sino siya? Tanong ng isang matandang donya sa katabi nito. Hindi ko alam. Ngayon ko lang siya nakita. Pero mukhang napakayaman. Sagot ng kausap. Napatingin si Ava sa direksyon ng pinto. May isang babaeng kararating lang. Isang babaeng nakasuot ng isang simple ngunit napaka-eleganteng emerald green na bestida. Ang buhok nito ay nakapusod at ang tanging alahas nito ay isang pares ng hikaw na perlas. Sino na namang bagong yaman ang naligaw dito? Maarteng sabi ni Ava. Sapat lang para marinig ni Lakan. Ngunit hindi kumibo si Lakan. Nakatitig siya sa babae, ang paglakad nito, ang tindig, ang paraan ng pag-angat ng kanyang baba na puno ng kumpiyansa. May kung anong pamilyar sa babaeng iyon. Habang papalapit ang babae, unti-unting humahawi ang mga tao
sa kanyang dinaraanan. Tila lahat ay nabighani sa misteryosong aura na bumabalot sa kanya. Hanggang sa huminto ang babae sa mismong harapan nila. Nabitawan ni Lacan ang kanyang baso ng champagne. Ang tunog ng nabasag na kristal sa sahig ay bumasag sa musika at bulungan ng mga tao. Ang mukha ng babae, mas tumangos ang ilong, mas naging matalas ang mga mata. Ang balat na dati kayumanggi dahil sa araw ay ngayoy makinis at maputi. Ngunit kahit anong anggulo tingnan, ang mga matang iyon, hinding-hindi malilimutan ni Lacan ang mga matang iyon. Ang mga matang nagmakaawa sa kanya sa gitna ng ulan 5 taon na ang nakakaraan. Mutya, ang pangalang lumabas sa bibig ni Lacan na parang isang hangin. Narinig ito ni Ava. Nanlaki ang kanyang mga mata. Tinitigan niyang mabuti ang babae. Imposible. Ang mutya na kilala niya ay isang hamak na katulong na sunog na sa impyerno. Ang babaeng ito ay isang diyosa. Pero ang ngiti sa labi ng babae, isang ngamong ngiti na may bahid ng panguuyam. Magandang gabi, bati ng babae. Ang kanyang boses ay hindi nagaralgal at takot. Ito ay malumanay, ngunit may bigat at kapangyarihan. Pasensya na kung nahuli ako. Medyo mahirap hanapin ang lugar na ito kung hindi ka sanay sa karangyaan. Sino ka? Nanginginig na tanong ni Ava. Hinigpitan ang kapit kay Lacan. Hindi pinansin ng babae si Ava. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang kay Lacan. Ang mga matang yon ay parang tinutunaw ang kaluluwa ng binata. Pinapaalala sa kanya ang lahat ng kanyang kasalanan. Ang pangalan ko ay Elena Dalisay, sagot ng babae. Inabot nito ang kanyang kamay, hindi para makipagkamay, kundi para ipakita ang kanyang imbitasyon. At ako ang mysterious investor na gustong bilhin ang 50% ng kumpanya ninyo. Natigilan ng lahat. Maging si Ava ay hindi makapaniwala. Si Lacan ay parang napako sa kinatatayuan. Ang isip niya ay sumisigaw ng mutya. Pero ang lahat ng nakikita niya ay isang makapangyarihang babae na nagngangalang Elena. Nice to meet you again, Ginoong Samonte, sabi ni Elena. May diin sa bawat salita. Sa gitna ng tensyon, isang maliit na boses ang bumasag sa katahimikan. Yaya, bitaw. Ang isa sa 3 bata, si Sinag, ang panganay na babae, ay nakawala mula sa yaya nito. Mabilis itong tumakbo, hindi patungo kay Lacan, hindi rin patungo kay Ava, kundi diretso sa babaeng nakaberde. Yumakap ng mahigpit ang bata sa mga binti ni Elena. Isinubsob nito ang kanyang mukha sa mamahaling tela ng bestida, inamoy ng bata ang damit, at sa harap ng daan-daang bisita, sa harap ni Lacan, at sa harap ng nanlilisik na mga mata ni Ava, nagsalita ang bata sa isang malinaw at sabik na boses. Nanay, ikaw ba yan, nanay? Amoy nanay po kayo. Bakas ang matinding pagkabigla sa mukha ni Lacan nang marinig ang tawag ni Sinag. Ang salitang nanay ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, paulit-ulit. Kung mayroong lupa na bumukas at lalamon sa kanya ngayong gabi, gusto niyang sumama na rito. Mabilis na hinablot ni Ava si Sinag mula sa pagkakayakap nito kay Elena. Apollo! Artemis! Sino ang nagturo sa inyo ng ganyang kabastusan? Sigaw ni Ava. May bahid ng pagbabanta sa kanyang boses, ngunit pilit pa ring nagpapanggap na kalmado. Hindi mo nanay yan. Ang nanay mo ay ako. Ngunit ang batang babae ay patuloy na nagpupumiglas, nakatitig ng matalim kay Ava. Hindi ikaw ang nanay. Mas mabango si Yaya Mutya. Nalaglag ang panga ni Ava. Mutya? Bakit Mutya ang tinatawag mo sa kanya? Sino ba ang Mutya na yan? Ngumiti lang ng tipid si Elena. Isang nangiting puno ng lihim at panggagansyo. Siguro ay namali lang ang bata. Maraming may amoy na nanay sa mundong ito, Ginoong Samonte. At Elena, ang pangalan ko, hindi Mutya. Hindi na nagkomento pa si Lacan. Subalit, hindi na niya mapaniwalaan ang mga sinasabi ni Elena.
Ang lahat ng pagdududa niya 5 taon na ang nakakaraan ay muling nagbalik. At ngayon ay mas malakas pa. Umalis si Elena. Naglalakad na parang wala lang at nakipag-usap sa ibang investors. Hindi na ito lumingon pabalik. Pero si Lakan, hindi na nakakaramdam ng kapayapaan. Kinabukasan, isang meeting ang idinaos sa executive office ni Lakan. Nakaupo si Elena sa tapat niya, kalmado at propesyonal. Nasa gitna nila ang mga dokumento ng kontrata, ang pagbebenta ng malaking porsyento ng Samonte Corporation. Ginoong Samonte, malumanay na sabi ni Elena, kailangan kong maging diretso. Ang kumpanya ninyo ay nasa isang napakapanganib na sitwasyon. Ang mga desisyon ninyo sa loob ng 5 taon ay hindi maganda. At ang mga chismis tungkol sa inyong pamilya. Humarap si Elena kay Lakan. Ang kanyang mga mata ay matalim. Sabihin na nating, hindi nakakatulong sa inyong imahe, lalo na ang pagpapabaya sa inyong mga anak, Ginoong Samonte. Kumulo ang dugo ni Lakan. Wala kang alam tungkol sa akin at sa mga anak ko, Miss Dalisay. Hindi mo kailangang makialam sa personal na buhay ko. Ngumiti ng mapait si Elena. Ako? Wala akong alam. Hindi ba kayo nagtataka? Bakit nagiging pasaway ang mga bata sa piling ni Ava at hindi man lang sila pinupuna? Bakit hindi sila tinatawag na anak ni Ava, kundi Apollo, Artemis at Achilles? Napatingin si Lakan sa mga retrato ng mga bata sa kanyang mesa. Nagiging malinaw na, patuloy ni Elena, ang boses ay puno ng pait. Para sa kanya, hindi sila anak. Sila ay mga tropeo, mga piyesa sa laro niya. Hindi sumagot si Lakan. Ang bawat salita ni Elena ay parang suntok sa kanyang dibdib. May punto ang babae. Matagal na niyang napapansin ang coldness ni Ava sa mga bata. Ang pagiging abala nito sa pagpapaganda at social climbing. Narinig niya ang katok sa pinto. Pumasok si Ava. May dalang kape. Oh, nandito ka pala, miss. Dalisay, sabi ni Ava, may pilit na ngiti. Sana ay magkasundo kayo ni Lakan. Kailangan namin ng bagong investor na may puso, hindi lang utak. May puso, Ginoong Valeriana? Tanong ni Elena. Kung may puso kayo, sana ay inalagaan ninyo ang mga batang walang kalaban-laban. Hindi nyo sila ginamit sa inyong mga kasinungalingan. Namutla si Ava. Ang kape sa kanyang kamay ay muntik ng matapon. Anong ibig mong sabihin? Nanginginig na tanong ni Ava. Ngumiti si Elena. Ang ibig kong sabihin, Ginoong Valeriana, ay tapos na ang laro. At ngayon, ako naman ang maglalaro. Pagkatapos noon, tumayo si Elena at lumabas ng opisina. Nanatili si Lakan sa kanyang upuan. Tiningnan niya si Ava, ang babaeng mahal niya. Pero bakit parang hindi na siya nakikita? Bakit pakiramdam niya ay may malaking puwang sa pagitan nila? Ava, tawag ni Lakan. Nagsasabi ba siya ng totoo? May kinalaman ka ba sa pagkawala ni Mutya 5 taon na ang nakakaraan? Nanlaki ang mga mata ni Ava. Lakan, anong pinagsasabi mo? Bakit ba mas naniniwala ka sa bagong dating na yan kaysa sa akin? Wala akong kinalaman sa babaeng yon. Isa siyang magnanakaw. Kung magnanakaw siya, bakit may suot siyang locket ng pamilya natin? Tanong ni Lakan, inilabas ang locket na nakita niya sa sunog na presinto. Ipaliwanag mo ito sa akin, Ava. Ipaliwanag mo kung bakit ang paborito mong kwintas na diamante ay natagpuan sa bulsa ni Mutya habang ang pamana ng lolo ko ay nasa dibdib niya. Napaurong si Ava. Nawala ang lahat ng kulay sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, parang may kung anong tabing na inalis sa mga mata ni Lakan. Ang lahat ng galit at puot niya kay Mutya ay unti-unting napalitan ng pagdududa. Biglang may pumasok na yaya sa opisina, umiiyak at hinihingal. Sir Lakan, Ma'am Ava, ang mga bata, nasa kwarto sila. Tinawagan ko na ang doktor, pero nilalagnat sila at nakita ko po si Ma'am Ava na sinisigawan sila kanina na huwag lumabas ng kwarto dahil wala silang kwenta.
Ay, sanam. Pami magtumbala. Nakatitig si Lakan kay Ava. Ang galit sa kanyang puso ay mas matindi kaysa sa galit niya kay Mutya. 5 taon na ang nakaraan. Ava, mariing sabi ni Lakan habang nakatingin sa babaeng namutla at nanginginig sa takot. Sabihin mo sa akin, sino ba talaga ang mga bata na yon? Sila ba talaga ang mga anak mo? Napalunok si Ava. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa pero ang bibig niya ay nanatiling tikom. Napakasikip ng dibdib ni Lakan habang nakaupo siya sa waiting area ng ospital. Ang 3 bata ay nasa loob ng emergency room, nilalagnat at nanghihina. Nakausap na niya ang pediatrician at ang diagnosis ay viral infection. Isang sakit na dapat sana ay maiiwasan kung nabakunahan at naaalagaan sila ng tama. Nawala ang pagdududa ni Lakan. Napalitan ito ng matinding galit. Ang mga bata ay hindi pasaway o spoiled. Sila ay mga biktima. Pumasok si Elena sa ospital. Walang imbitasyon, pero naglakad siya ng may kumpiyansa. Lumapit siya kay Lakan. At sa unang pagkakataon, nakita ni Lakan ang tunay na awa sa mga mata nito. Hindi ang pagpapakita ng lakas, kundi ang pag-aalala. Kumusta sila? Tanong ni Elena. Nilalagnat. Mahinang sagot ni Lakan. At masakit ang lalamunan. Umupo si Elena sa tabi niya. Dinalhan ko sila ng mainit na sabaw, pero hindi pa siguro nila kayang kainin. Biglang naisip ni Lakan ang isang bagay. Ang mga mata ni Elena, ang paraan ng paghawak nito sa mga bata noong gabing iyon. Hindi ito basta-basta. Elena, tawag ni Lakan. Hindi mo sila basta-basta nalang iniwan, tama? May alam ka sa kanila. Nag-angat ng tingin si Elena. Ano sa tingin mo, Ginoong Samute? Matapos mong pagbintangan ako, pagtawanan, at ipatapon sa bilangguan, sa tingin mo ba ay may karapatan ka pang malaman ang anumang bagay? May karapatan ang mga bata, mariing sabi ni Lakan. Ang mga bata ang may karapatang malaman kung sino ang tunay nilang mga magulang. Napabuntong hininga si Elena. Kung gayon, Ginoong Samonte, tingnan mo ang mga bagay na alam ko. Inilabas ni Elena ang isang USB mula sa kanyang bag. Ibinigay niya ito kay Lakan. Nandyan ang lahat. Ang totoong birth certificates ng mga bata. Ang mga ebidensya ng accident ng kanilang ina. At ang patunay na hindi kailanman naging buntis si Ava Valeriana. Nanlaki ang mga mata ni Lakan. Nagmamadali niyang isinalpak ang USB sa kanyang laptop na dala. Isa-isa niyang binuksan ang mga files. Isang birth certificate. Nakalagay ang pangalan ng ina, Luna Samonte. Ang kanyang bunsong kapatid na babae, si Luna, na namatay sa isang malagim na aksidente sa kotse, 5 taon na ang nakakaraan. At ang ama, Severo Dagtum. Sunod ay isang medical report. Isang report na nagsasabing si Ava Valeriana ay infertile. Hindi ito maaaring magkaanak. At ang huling file, isang video. Isang video ng isang klinika sa ibang bansa. Ipinakita sa video si Ava. Kausap ang isang doktor. Hindi ako maaaring magkaanak. Kailangan kong magkaanak para maikasal kay Lakan. Kailangan ko ang pera nila. Humanap kayo ng surrogate mother. Kung hindi, patay kayo sa akin. Nanginginig ang mga kamay ni Lakan habang pinapanood ang video. Ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng pandaraya, ang lahat ng kadiliman sa likod ng pamilya Valeriana ay unti-unting lumalabas. Si Luna, ang kapatid ko, bulong ni Lakan. Bakit? Bakit ginawa ni Ava ito? Gusto ni Ava na makuha ang Hacienda Calinaw, sagot ni Elena. Kailangan niya ng tagapagmana na papangalanan sa Samute. Kaya nang malaman niyang buntis ang kapatid mo kay Severo, gumawa siya ng paraan. Huminga si Elena ng malalim. Plano ni Ava na pasukin ang Hacienda Calinaw
Pero hindi siya makahanap ng paraan hanggang sa malaman niyang magkapatid ang lolo niyo at ang lolo ko. Ang totoo, ang Hacienda Kalinaw ay pag-aari ng mga dalisay. Pero ninakaw iyon ng mga ninuno niyo mula sa pamilya ko. Natigilan si Lakan. Ano? Ang kwintas na nasa akin, patuloy ni Elena. Yun ang tunay na pamana ng pamilya ko. Iyon ang magpapatunay na ang lupaing kinatitirikan ng Hacienda Kalinaw ay dapat na nasa pangalan ko. Biglang tumayo si Lakan. Hindi! Hindi totoo yan. Kung hindi totoo, bakit naging sunog ang presinto noong gabing iyon? Bakit may nagtangka sa buhay ko? Tanong ni Elena. At bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin kayo kinakasal ni Ava, Lakan? Dahil sa lalaki ng utang nyo, tama? Hinawakan ni Lakan ang kanyang ulo. Ang lahat ay bumabagsak sa kanya. Ang lahat ng kanyang paniniwala. Ang lahat ng kanyang pagtitiwala. Ang mga bata, bulong ni Lakan. Sila ang mga anak ni Luna at Severo. Kaya pala, ganoon sila kairitable. Hindi nila nakukuha ang pagmamahal na kailangan nila. Sa sandaling iyon, may nagbukas ng pinto ng emergency room. Lumabas ang pediatrician. Ginoong Samonte? Sabi ng doktor. Kailangan na nating kunan ng DNA sample ang mga bata. Nais kong makumpirma ang inyong relasyon sa kanila. Standard procedure ito sa lahat ng kaso ng child abuse. Biglang may umalingaw-ngaw na boses mula sa likuran. Hindi nyo kailangang kunan ng DNA ang mga bata. Wala kayong karapatan. Si Ava. Nakatayo ito sa pinto ng waiting area kasama si Severo. Ang mukha nito ay namumutla sa galit at ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ava! Galit na tawag ni Lakan. Wala ka ng lusot. Alam ko na ang lahat. Ngumiti si Ava. Isang nangiting puno ng pait. Talaga? Alam mo na? Ang akala mo ba ay madali akong ibabagsak? Lakan, hindi ako papayag. At lalo na, hindi ko hahayaang mapunta sa isang hamak na katulong na tulad ni Mutya ang lahat ng pinaghirapan ko. Mabilis na kinuha ni Severo ang isang baril mula sa kanyang bulsa. Itinutok niya ito sa ulo ni Elena. Subukan niyo akong ipagtanggol, banta ni Severo. At hindi kayo makakaalis na buhay sa ospital na ito. Napatingin si Lakan kay Elena. Sa kanyang mga mata, nakita niya ang takot, ngunit nakita rin niya ang paglaban. Hindi ka makakatakas sa Severo? Mariing sabi ni Elena. Tapos na ang laro. Hindi pa, ngiting aso ni Severo. Dahil ang tunay na laro ay ngayon palang magsisimula. Biglang itinulak ni Elena si Severo. Sa isang mabilis na kilos, hinablot niya ang baril mula sa kamay nito. Hindi na siya ang dating Mutya na walang kalaban-laban. Siya na si Elena, ang babaeng handang lumaban. Ngunit bago pa makapagpaputok si Elena, may sumabog na tunog mula sa likuran. Isang malakas na putok at isang sigaw. Nagulantang ang buong ospital. Hindi mula sa putok ng baril, kundi mula sa sigaw ni Ava. Ang putok ay galing sa baril ni Severo na sumabog sa kawalan nang itulak siya ni Elena. Sa gulat ni Severo, nabitawan niya ang baril at ito'y dumausdos sa sahig. Walang silbi, sigaw ni Ava. Tumitig ng may pagkasuklam kay Severo na ngayon ay nanginginig sa takot. Wala kang kwenta. Wala kang kayang gawing tama. Hinablot ni Ava ang baril mula sa sahig. Ngayon, siya na ang may hawak ng sandata at ang mga mata niya ay nagliliyab sa isang apoy na hindi mapapatay ng sinuman. Tumakbo siya patungo sa emergency room kung nasaan ang mga bata. Huwag, Ava! Sigaw ni Lakan. Tinangka nitong habulin ang babae, pero hinarangan siya ni Severo. Subukan mong humabol at papatayin ko ang katulong mo. Bitawan mo ako, Severo! Galit na sigaw ni Lakan. Samantala, nasa loob na ng emergency room si Ava. Ang tatlong bata ay gising na at umiiyak sa takot. Mga peste kayo, sigaw ni Ava. Itinutok ang baril sa mga bata.
Dahil sa inyo, nawala ang lahat sa akin. Ang pera, ang kapangyarihan, si Lakan. Aba, huwag, sigaw ni Elena na pumasok sa emergency room kasunod ni Lakan. Sila ang mga anak ng kapatid ni Lakan, ang sarili mong pamangkin. Hindi ko sila anak, tawa ni Ava, isang tawang puno ng kabaliwan. Sila ang dahilan kung bakit ako nabulgar, kung bakit ako nagmukhang tanga sa harap ng lahat. Biglang itinutok ni Ava ang baril sa kanyang ulo. Kung hindi ako magkakaroon ng lahat, sabi ni Ava, tumatawa habang lumuluha. Walang magkakaroon. Magsama-sama kayo sa impyerno. Hinarap ni Ava ang tatlong bata. Ang mga matang iyon, na dati puno ng pagmamahal para sa kanila, ngayon ay nagliliyab sa puot. Ava, huwag! Sigaw ni Lakan, na ngayon ay nasa loob na ng emergency room. Ngunit huli na ang lahat. May narinig silang sunod-sunod na putok ng baril. Hindi isa, kundi tatlo. Napahiga si Ava sa sahig, nakahawak sa kanyang tiyan. Ang baril ay bumagsak sa kanyang tabi. Nagulat silang lahat. Hindi alam kung ano ang nangyari. Pumasok ang mga pulis sa emergency room, kasama ang hepe. May mga markang pulbos sa uniforme ng hepe. Hinabol ko siya, Sir Lakan. Sabi ng hepe, hinihingal. Hindi na kami pwedeng maghintay pa. Binaril ko siya sa tiyan para hindi niya masaktan ang mga bata. Nanlaki ang mga mata ni Lakan. Tumingin siya kay Ava, na ngayon ay nakahiga sa sahig. Umaagos ang dugo mula sa kanyang tiyan. Hindi, bulong ni Ava. Hindi pa tapos ang laro. Hindi pa. Pumikit si Ava at isang luha ang umagos mula sa kanyang mata. Sa gitna ng kaguluhan, tinignan ni Elena ang mga bata. Ang tatlong bata ay umiiyak, nanginginig sa takot. Lumapit si Elena sa mga bata. Niyakap niya sila ng mahigpit. Huwag kayong matakot, bulong ni Elena sa mga bata. Ligtas na kayo. Wala nang makakasakit sa inyo. Niyakap din ni Lakan si Elena at ang mga bata. Ang lahat ng galit at puot niya ay nawala na. Ang tanging nararamdaman niya ay ang pagmamahal. Mutya, bulong ni Lakan habang niyayakap ang dalaga. Tumingin si Elena kay Lakan. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Elena, pagtatama niya, ang pangalan ko ay Elena. Ngunit sa mga mata ni Lakan, nakita niya ang mutya na kilala niya. Ang mutya na nagligtas sa kanyang mga pamangkin. Ang mutya na nagtago ng kanyang pinakamalaking lihim. Nakaligtas ang mga bata. Ngunit si Ava ay dinala sa operating room. Habang naghihintay sila sa labas, dumating ang matandang abogado na si Attorney Sandoval. Kumusta, Elena? Tanong ng abogado. Ayos lang po, Attorney. Sagot ni Elena. Ligtas na po ang mga bata. Ngumiti ang abogado. Mabuti. Dahil meron pa akong isang balita para sa'yo, Elena. Inilabas ng abogado ang isang lumang sobre. Natagpuan ko ito sa ilalim ng lumang puno ng mangga sa Hacienda Calinaw. Nakalagay ito sa isang baul. Binuksan ng abogado ang sobre. Ang laman nito ay isang lumang papel na gawa sa balat ng hayop, isang lumang titulo ng lupa, at sa ilalim, isang lumang di malilimutang selyo, ang tatak ng pamilya Dalisay. Ang orihinal na titulo ng Hacienda Calinaw, sabi ng abogado. Ito ang magpapatunay na ang lahat ng lupain ng Hacienda Calinaw ay tunay na pag-aari ng iyong pamilya, Mutya. Nanlaki ang mga mata ni Lakan. Tumingin siya kay Elena. At sa pagkakataong ito, hindi na niya nakita ang isang katulong o isang negosyante. Ang nakita niya ay isang reyna. Ang tunay na may-ari ng lahat ng yaman na akala niya ay sa kanya. Isang linggo ang lumipas. Malamig ang hangin sa Hacienda Calinaw, pero hindi na ito ang dating lamig na bumabalot sa takot at lihim. Ngayon, ang lamig ay dala ng pagbabago. Si Ava ay nasa kulungan na, nahaharap sa maraming kaso, kabilang na ang attempted murder at fraud. Si Severo na tumakas sa ospital
ay nahuli din at umamin sa lahat ng kasalanan, pati na rin sa pagpatay kay Luna, ang kapatid ni Lacan, para matakpan ang operasyon ng pagkuha ng 3 sanggol. Si Lacan ay nakaupo sa veranda ng lumang mansyon, nakatitig sa malawak na tanawin ng hasyenda. Ang dating pagmamay-ari niya, ngayon ay alam niyang hindi kailanman naging sa kanya. Ito ay pag-aari ng pamilya Dalisay. Ito ay pag-aari ni Mutya. Hindi pa rin siya makapaniwala. Ang babaeng inakusahan niya ng pagnanakaw at panlilinlang ay ang tunay na may-ari ng lahat. Ang babaeng pinatapon niya sa kulungan ay ang prinsesa na nawala. Sir Lacan, nilingon ni Lacan, si Elena. Ngayon ay nakasuot na siya ng isang simpleng puting bestida, pero ang kanyang tindig ay kasing tangkad na ng mga puno ng mangga sa hasyenda. Elena, tawag ni Lacan. Tumayo siya at hinarap ang dalaga. Nagkita na ba kayo ng mga bata? Tumango si Elena. Oo, nasa loob sila. Naglalaro sa hardin kasama ang bagong yaya. Ayaw na nilang umalis sa tabi ko. May kirot sa puso ni Lacan. Hindi siya ang gustong lapitan ng mga pamangkin niya, kundi si Mutya. Elena na. Huminga ng malalim si Lacan. Gusto kong humingi ng tawad sa lahat ng ginawa ko sa'yo, sa lahat ng salita ko, sa lahat ng hindi ko pinaniwalaan. Ngumiti ng mapait si Elena. Matagal na yon, Lacan, pero ang sugat, hindi basta-basta naghihilom. Alam ko, sagot ni Lacan. At hindi ko hinihingi na hilumin mo ang sugat. Hinihingi ko lang na bigyan mo ako ng pagkakataon na patunayan na nagbago na ako. Na hindi na ako ang dating Lacan na naniniwala lang sa nakikita ng mata. Inabot ni Lacan ang isang sobre. Ito ang mga papeles, ang paglilipat ng titulo ng Hacienda Calinaw sa pangalan mo. Lahat ng assets, lahat ng lupa, lahat ng ito ay sayo na. Simula ngayon, ikaw na ang tunay na may-ari ng Hacienda Dalisay. Kinuha ni Elena ang sobre. Tinitigan niya ang pangalan na nakasulat doon. Hacienda Dalisay. Hindi na Calinaw. Dalisay. Isang bagong simula. At ito, dagdag ni Lacan, inilabas ang locket na ibinigay sa kanya ni Mutya. Ang pamana mo, ang ebidensya ng iyong dugong bughaw. Salamat, Lacan, sabi ni Elena. Kinuha ang locket. Pero hindi ko kailangan ang lahat ng ito. Ang kailangan ko lang ay ang hustisya para sa mga magulang ko at ang kaligtasan ng mga bata. Alam ko, malungkot na sagot ni Lacan. At ipapangako ko sa iyo, Elena, ibabalik ko ang lahat ng nawala sa iyo. Sisiguraduhin kong makukuha mo ang hustisya at aalagaan ko ang mga bata hanggang sa kaya ko. Tiningnan ni Elena si Lacan. Sa kanyang mga mata, nakita niya ang sinseridad, ang pagbabago, ang tunay na pagsisisi. Lacan, malumanay na sabi ni Elena. Kailangan kong umalis. Kailangan kong maghanap ng sarili ko. Kailangan kong makalayo sa lahat ng alaala ng nakaraan. Nanlaki ang mga mata ni Lacan. Umalis? Saan ka pupunta? Paano ang mga bata? Paano ako? Kailangan mong alagaan ang mga bata. Sila ang pinakamahalaga ngayon, sagot ni Elena. At ikaw, kailangan mong patunayan sa sarili mo na karapat-dapat kang maging isang mabuting tao. Lumapit si Elena sa kanya. Hinaplos niya ang pisngi ni Lacan. Hindi ko sinasabing paalam, bulong ni Elena. Sinasabi ko lang, hanggang sa muli. Hanggang sa maging handa na tayong pareho sa susunod na kabanata ng buhay natin. Pagkatapos noon, tumalikod si Elena at naglakad palayo. Hindi siya hinabol ni Lacan. Alam niya na kailangan ni Elena ng espasyo. Kailangan ni Elena ng panahon para hilumin ang sarili. Nakatayo si Lacan sa veranda, nakatingin sa papalayo na figura ni Elena, hanggang sa mawala ito sa paningin niya. Sa gitna ng malawak na tanawin ng Hacienda Dalisay, hindi niya alam kung kailan sila muling magkikita. Hindi niya alam kung anong mangyayari sa kanila. Ang tanging alam niya ay nagbago na ang lahat. At sa gitna ng abo ng nakaraan,
Isang bagong simula ang umuusbong. Isang taon. Isang taon na ang lumipas mula nang umalis si Elena at isang taon na ring nabago ang Hacienda Calinaw. Hindi na ito ang tahimik at mayaman na hasyenda sa Monte. Ito ay naging Hacienda Dalisay, isang lugar na puno ng buhay, pag-asa at pagmamahal. Ang lumang mansyon ay ni-renovate na, ngunit pinanatili ang mga tradisyonal na arkitektura nito. Ang mga dating lupang sakahan na tinataniman ng tubo ay ginawa ng organic farm, nagbibigay trabaho sa maraming tao sa Baryo Hinagpis. Si Lacan, ngayon ay hindi na CEO ng Samonte Corporation na ibinenta niya ang lahat ng shares at inilagay sa isang foundation para sa mga nangangailangan. Kundi siya na ang head ng isang Children's Welfare Foundation na itinatag niya. Ang tatlong bata, Sinag, Araw at Tala, ay lumalaki ng malusog at masayahin. Hindi na sila pasaway, kundi mga bata na puno ng pagmamahal. Tinatawag na nila si Lacan na Papa. Isang hapon, habang naglalaro si Lacan sa tabing dagat kasama ang tatlong bata, tumunog ang kanyang telepono. Si Attorney Sandoval. Lacan, sabi ng abogado, may balita ako sa'yo. Nakita ko na si Elena. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Lacan. Saan? Nasaan siya? Nandito siya sa Batangas, sagot ng abogado. Sa aming lumang bahay. Nagpapahinga. Gusto kanyang makita. Halos lumipad si Lacan patungo sa Batangas. Hindi niya ininda ang layo. Ang tanging nasa isip niya ay si Elena. Pagdating niya sa lumang bahay ni Attorney Sandoval, bumaba si Lacan. Nakita niya si Elena sa veranda, nakaupo sa tumba-tumba, nakatitig sa dagat. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na damit at ang kanyang buhok ay nakalugay. Elena, tawag ni Lacan. Lumingon si Elena. Isang ngamong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi na ito ang ngiting puno ng sakit, kundi isang nangiting puno ng kapayapaan. Lacan, sabi ni Elena. Tumayo siya at lumapit kay Lacan. Kamusta ka? Tanong ni Lacan. Mabuti, sagot ni Elena. Nahanap ko na ang sarili ko. Nahanap ko na ang kapayapaan. Ang mga bata, sabi ni Lacan. Lumalaki sila ng maayos, hindi na sila nagiging pasaway. Hinahanap ka nila, ngumiti si Elena. Alam ko, nakikita ko sila sa TV, masaya ako para sa kanila. Elena, sabi ni Lacan, hinawakan niya ang kamay ni Elena. Gusto kong humingi ulit ng tawad sa lahat ng ginawa ko sa'yo, sa lahat ng sakit na naidulot ko sa'yo. Patawarin mo ako. Tinitigan ni Elena si Lacan. Matagal na kitang pinatawad, Lacan. Ang puso ko ay natuto ng magpatawad dahil alam ko na ang pagpapatawad ay hindi para sa'yo, kundi para sa sarili ko. Niyakap ni Lacan si Elena ng mahigpit. Ito ang yakap ng pagmamahal, ng pagpapatawad, ng pag-asa. Elena, bulong ni Lacan. Hindi ko sinasabing kalimutan mo ang nakaraan. Pero pwede ba nating simulan ng isang bagong kabanata? Sa Hacienda Dalisay, kasama ang mga bata? Umalis si Elena sa pagkakayakap. Tiningnan niya si Lacan. Handa ka na ba talaga, Lacan? Handa ka na bang magsimula ulit? Nang walang pagdududa? Nang walang paghatol? Oo, Elena, sagot ni Lacan. Handa ako. Dahil ikaw ang tunay na bahay ko. Ikaw ang tunay na tahanan ko. Ngumiti si Elena. Kung gayon, Lacan, simulan natin ulit. Simulan natin ang isang bagong kwento. Tayong dalawa at ang mga bata. Sa di kalayuan, sa tabing dagat, nakita nila ang tatlong bata na tumatakbo. Sina Sinag, Araw at Tala. Malaya at masaya, tumakbo sina Elena at Lacan patungo sa mga bata. Niyakap nilang apat ang isa't isa. Ang pamilyang Dalisay sa Monte, isang pamilya na binuo ng pagmamahal, pagpapatawad at pag-asa. Isang pamilya na napatunayan na
Ang katotohanan ay parang ginto. Dumaan man sa pinakamadilim na pagsubok, mananatili itong nagniningning. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!